Good morning. Pasok na tayo sa work. Good morning. Kagabi, grabe yung hangin. Ikilip ko na lang yung nakita ko sa CCTV. Nanonood lang ako sa CCTV namin kagabi. Pinapanood ko yung hangin kasi naririnig ko sa kwarto. Mga kumakalampagan, nagkakalampagan. Tapos naglan ko yung CCTV namin. Bago pa naman ako pumasok sa kwarto namin, mahangin na talaga. Malakas na yung hangin. Pero pag sa taas, hindi ko masyado naririnig yung mga kalampagan. Nung bumaba na ako sa kwarto namin, doon ko nadidinig yung mga kalampagan na ewan ko kung ano yung mga kumakalampag na yun. Tapos tinanong ko yung CCTV namin kagabi, sobrang lakas ng hangin. Natakot niya ako, para kakubako baka tangayin yung CCTV namin. Tsaka yung ibang mga nakalagay dun sa balcony namin, baka tangayin, kaya nakakatakot. Buti na lang tumigil na yung hangin. Pero sabi yung hangin hanggang ngayon, yung forecast kasi kahapon talaga may forecast na magkakaroon ng strong wind hanggang ngayon. Pero ngayong umaga tumigil naman na, wala na, pati yung snow wala na rin, tumigil na. Pero makapal-kapal din yung ibinagsak niya, no? Ewan ko kung mag-i-snow ulit mamaya kasi may yung nasa weather forecast Saturday, Sunday is magni-negative 25 or 26. So sobrang lamig na naman ng weekend. Kaya for sure, siguro, kaya ganun ang weather sa Saturday, Sunday dahil baka nga mag-i-snow na naman ngayon. So, tingnan natin kung mag-i-snow na naman ngayon. Hello! Hello, hello, hello. So, ayan, mga ngalakal na naman kami. Mga ngalakal. Magbibenta kami ng mga naipon naming lata at bote. So, ayan, nakadalawang kami, black bag. Dalawang malaking black bag yan. So, naipon namin yan ng mga 2 months. Kasi nagbenta kami bago mag-winter na November ata. So, mga 2 months, almost 2 months namin yan naipon. And syempre, hindi naman yan lahat ininom namin. Baka kasi mamaya merong magsabi na ang takaw naman namin sa Coke in can or sa soft drink in can or sa alak. Hindi po, dahil yung iba dyan ay mga nakuha namin, napulot namin kasi meron kaming mabait na kapitbahay. Ewan ko kung sino sa kanila na mahilig mag-iwan sa tabi ng basurahan ng mga lata. So minsan, pag natatapon kami ng basura, minsan natsyempohan namin, meron doon nasa gilid isang plastic ng lata. So hindi siya mahilig magbenta ng mga lata. So kaya yan, kami na lang kinukuha namin. And yung iba dyan, mga galing sa trabaho, yung mga napupulot ni Dada sa trabaho niya. Kaya yan, ganyan na ipon namin lahat. So, hindi po yan lahat sa amin. Yung iba dyan, mga ininom namin. Syempre, may mga gatas. At hindi lang yan, syempre, mga soft drinks. May mga gatas dyan. Yung iniinom ni Dada gabi-gabi, hindi naman gabi-gabi. Minsan lang pala. Na mga Twister beer. Yan. O, yung iba pa, hindi naman ko naman nakakakuha sa hotel sa trabaho. Ay, yung mga naiiwang beer sa hotel ni Dada na hindi pa naiinom, yan, inuuwi niya. Tapos, ayan, ibibenta namin siya ngayon dahil masikip na masyado sa aming bodega. And nga pala, baka sabihin, bakit ang hilig namin mamasura, no? Kagayang nagkomento sa akin dati na bakit kami namamasura. Take note lang po, hindi po kami nagbabasura dahil ayan po, aming dineposito. So, pera din namin yan kasi pag nag-grocery ka dito, yung binibili mong in-can or bottle, may deposito po siya. May bayad po yun. Kaya ang nangyayari, syempre, bakit mo itatapon? Di pag tinapon mo yun, para ka nagtapon ng barya, diba? Pag inipon mo lahat yun, malaki. Kaya, iniipon po namin yan dahil pera din namin yan. May bayad nga yan, may deposito yan kapag ka
bili kami ng mga in cans and in bottle. Kaya ngayon, babawiin lang namin yung pera namin. Dahil nga, meron niyang deposito. Ganun pala dito, no? Pag bumili ka ng lata and mga nasa bottle drinks, may deposito yon. Kaya namin binibenta para makuha namin yung deposito namin. So, ayun lang. Ang haba na explanation ko, no? Ulit-ulit lang. Ayan, mag-unload lang sila. Ay, buti may dala kang gloves. Hindi ka nagdala ng basket, ay ng card. Sabagay. Ang lamig ngayon. Ang lamig ngayon, negative 23 degrees Celsius. Yun ang temperature ngayon. Kaya sobrang lamig. Buti na lang walang tao masyado. So, ayan, natapos na kami. Kukunin na namin yung pera. Yung aming napagbentahan. So, nandito yun. I-withdraw na natin. Paano na nga ba ito, love? Tatap lang ba? Hindi papasok. Ay, oo pala. Dispensing. Yan ang napagbentahan namin. $25.90. So, ito na. Sana yung barya. So, ayan. Kami po ay naka $25.90. O, diba? Sayang yun kung hahayaan lang namin. Eh, yung $25.90, hindi naman yung lahat sa amin. Hindi naman lahat yon mga dineposito naming lata at bote. Dahil yung iba nga po ay galing sa mabait naming kapitbahay. Thank you sa aming neighbor na mahilig magtapo ng lata at bote. Marami ring mga Canadian na nag-iipon ng mga lata at bote. Hindi lang kami mga Pilipino. Halos karamihan din ng mga Canadian. Yung iba nga lang tamad magkuha ng kanilang deposito na lata at bote. Kagaya niya ng aming kapitbahay, tamad siguro siya pumunta sa bottle depot, kaya iniiwan na lang niya sa basurahan. Hindi naman niya nilalagay sa loob ng basurahan eh. Doon lang sa labas ng basurahan, sa baba. Doon lang sa tabi, tinatabi lang niya sa baba. Tapos siguro iniisip niya kung sino na lang ang makakuha. Eh kami, gabi-gabi, nagtatapon kami ng basura, kaya nakikita namin siya. So, $25.90 na kinita namin ni Dada, pang de-date namin yun. Tignan niya mamaya, magde-date kami. So, pupunta lang kami ngayon sa Walmart dahil meron akong bibilhin. Yan. Titingin lang ako dito ng lagay ng tubig para kay Dada. Ano maganda? Gusto ba ganyan kalaki? Dito ba na gano'ng kalaki, love? Kasi dapat yung nahuhugasan yung loob. Gusto mo, mura lang, 17 lang. Gusto mo pa ganyan kalaki? Ito, thermos na. Thermos na nga yung pang-camping yan eh. Mayan maganda. So, ito na yung nakuha namin. Ito na yung napili ni Dada. Nandito kami ni Dada ngayon sa Dakeg. Naku, may music. Sana hindi ako makapiright. I-date ako ni Dada. Pero hindi ko sure kung siya magbabayad. Baka ako rin magbayad. Baka ang sagot lang ni Dada yung kinita namin kanina sa sa pagbenta ng lata.
The Keg Steakhouse. Matagal na namin itong nadadaanan. Lagi namin nadadaanan to ni Dada. Pero hindi kami nakakatry dito kumain kasi parang feeling ko ang mahal kumain dito. Kaya hindi kami kumakain dito. So ngayon, nagkaroon kami ng chance na kumain dito para itry. Pero hindi naman pala siya ganun kamahalan. Saktuhan lang. Kaya naman ng budget din. Magkano yung steak nila? Meron tag 55. Hindi, may 65. Meron akong nakita. Pero yung lobster yon, lobster yon. Pero pinakamahal nilang steak dito is 55. So, not bad. Pwede na rin. Try namin ni Dada kung worth it ba yung price niya. Pangarap namin ni Dada mag-date dito eh. Ayan, natupad na. Pero tinapay lang talaga in order namin eh. Charing. Hanggang 9 p.m. Pag Friday to Saturday hanggang 9 p.m. Pag 8 p.m. Pag 8 lang. Dim light off. Ito, pinaglaruan. Okay na yan ganyan or gusto mo dim light? Gusto mo ba ng dim light lang? Sana nag-dress man lang ako sa date namin ni Dada. Hindi mo lang ako nakapag-ayos. Dito pala niya ako i-date sa fancy restaurant. Sana nag-dress ako. Napupuyuri-yuris ako kung ano itong nasa gitna natin. Dapat tikman natin kung ano ba yan. Water ball. Sausawan ng ano yan? Sausawan ng steak. Akin na yung tinapay. Kainin na natin tinapay. So, let's eat. Tinangay pakita mo yung food mo. Ang tawag dyan, yan yung prime rib with mushroom rice. Tapos ito naman, lobster. Wow, sarap. Lobster with mushroom rice. Hala, may beets. May beets, sakto. Ano to? Ano to, Let's eat. Ang laki ng lobster. Sulit. Sulit yung price. Husgahan na natin, love. Ngiting busog. Nabusog yan. Ikaw na nga kasi. Yan, simot sarap. Simot, pati yung tinapay doon, wala na. Ito nga, muntik na pang maubos eh. Muntik pang maubos eh. Muntik pang masimot eh. Sa akin, ito kasi yung beet na gulay. Ayoko talaga yan eh. Lasang kahoy. Amoy kahoy. Ayan. Simot. Bill out na. Bill out na, lab. Naks, ililibre ako. Ililibre ako. So, ayan, pauwi na kami ni Dada. Ang masasabi ko lang sa The Keg ay masarap and sulit naman yung binayad. Hindi naman hindi tinipid. Tsaka masarap talaga. Kasi ngayon na ako nakakain sa steakhouse dito sa Canada. Dati, kumakain kami sa steakhouse sa Libya kasi sa Libya maraming steakhouse na restaurant. Pero dito sa Canada, ngayon ko lang natikman ang steak nila dito sa Canada. So, ayan, masarap naman pero si Dada gutom pa daw. Gutom ka pa? Okay, ang tinipid lang pa. Yung kanin kasi konti lang, parang 1 cup lang, pero okay na ako. Sa mga matatakaw gaya ni Dada yan, talagang mabibitin. Pero kasi yung rice nila mabigat na rin eh. Mushroom rice yun siya eh. Kaya masarap. Kaya lang siguro kaya nabitin si Dada kasi basmati rice yung ginamit. Hindi naman sanay si Dada ng basmati rice. Pero sa steak, ang sarap. Tapos ang lambot niya. Ang pinili pa na namin na steak is yung well done.
Kasi hindi kami kumakain talaga ng may dugo-dugo pa. Ignorante. Hindi talaga kami kumakain ng may dugo-dugo pa. Kaya yung well done yung kinuha namin. Pero ang sarap tsaka malambot. Tapos yung yung lobster nila, ang sarap din ng pagkakaluto. Ang sarap ng timpla nila. Tsaka nga pala mahalata mo talagang masarap doon kasi ang daming tao. Kanina nung umuwi kami, nung pag-alis namin, pila na siya sa labas. Hindi naman sa labas mismo. Doon sa reception, pila na, ang haba na ng pila. So talagang malalaman mo talaga na na masarap doon dahil nga ang daming tao. So ayun lang, na-share ko lang. Susunod naman, meron pang isa ditong steakhouse, yung Mike's Restaurant. So tignan natin. Next time, try naman namin doon. Patignan natin kung ano yung mas masarap.